Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Pinawalang bisa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang sobrang taas na presyuhan ng kuryente na nagresulta sa all-time high power rate hike ng Meralco noong Disyembre. At ang lumalabas sa kwenta ng mga eksperto, wala pa raw piso ang dagdag sa generation charge na dapat daw hingin ng Meralco. Nakatutok si Julio Segovia. May mga uminit ang ulo dahil sa iniambang all-time high power rate hike noong Disyembre at Enero. Pero ngayon, lumalabas na mukhang hindi na ito pababayaran ng buo. Pinawalang bisa kasi ng Energy Regulatory Commission ang sobrang taas na presyuhan ng kuryente sa merkado na naging sanhi ng all-time high power rate hike. Ibinaba rin ang presyo ng 70%. Kung i-apply yung panibagong presyohan sa WESM, ang Meralco ay maaring maibaba niya ang kanyang generation charge ng mahigit pa sa kalahati. Kaya yung 4 na pisong pagtataas, ito ibababa ng mahigit sa kalahati at bababa na rin ang bayarin ng mga customers niya. Sa kwenta ng ilang industry sources, papatak na wala pang 50 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil ng Meralco sa generation charge. Kahit idagdag pa ang singil sa VAT at system loss, malayo pa rin ito sa orihinal na mahigit 4 na piso noong Disyembre at mahigit 5 piso noong Enero. Pinapagawa ng ERC ang Philippine Electricity Market Corporation o PEMC ng recomputation na kailangan maisumite sa loob ng 7 araw. Pinigil noon ng Korte Suprema ang dagdag singil ng Meralco matapos magreklamo ang ilang consumer groups. Pero dahil may mga nakapagbayad na ng mas mahal na singil bago ilabas ang TRO, tiniyak ng Meralco na ibabalik nila ito. Kung ang magiging resulta ng PEMC recalculation mas mababa dyan, magre-refund tayo. Nagpa siyang ERC na ibaba ang presyuhan sa biniling kuryente ng mga power distributors gaya ng Meralco. Matapos nitong makita sa inisyal na investigasyon na palpak ang sistema ng WESM, ang merkado na bentahan ng supply ng kuryente. Ang kapalpakang ito ang naging dahilan daw kung bakit biglang sumipa ang presyo ng kuryente ng hanggang 6 na beses. Pero para sa Makabayan Block sa Kongreso, palpak din ng ERC. Yung kanilang punto ng recalculation para sa amin is out of place. Kasi para sa amin, zero yan. There was not only market failure, there was also regulatory failure. Ang militanteng grupong bayan, pinapapanagot sa ERC ang sinumang energy player na responsable kung bakit sumipa ng husto ang presyo ng kuryente. Sa ngayon, ayaw pang sabihin ng ERC kung totoo nga ang hinala ng marami na may nangyaring sabwatan. Marami ang nakitang mga generators na hindi sila nagbibigay noong kanilang kabuuang available na supply. Ang lahat ng ito kasi ay nakakontribute doon sa kakulangan ng supply. Hindi rito natatapos ang investigasyon ng ERC. Tuloy pa rin daw ang kanilang pagsisiyasat kung sino sa mga energy player ang dapat sisihin kung bakit lumobo ng husto ang presyo ng kuryente. At hindi rin daw sila mangingiming magpataw ng parusa kung mapatutunayang may sabwatan at pang-aabuso sa merkado. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras.